Napag-alaman sa mga pag-aaral na umabot na sa nakakabahalang bilang na mahigit 500 milyong katao sa buong mundo ang nakakaranas ng sakit sa kidney. Sa nasabing bilang ay may mahigit sa 1.5 million sa mga ito ang napapanatiling buhay sa pamamagitan ng dialysis o di kaya ay ng kidney transplant. Samantala, bawat taon ay maraming pasyenteng hindi nalalapatan ng lunas ang namamatay. Bunga na rin ng hindi makayanang halaga ng gastusin, lalo na sa regular na pagpapadialysis at kidney transplant. Maging ang Department of Health sa ating bansa ay naaalarma rin kaugnay ng mga ulat na ito, lalo pat maraming pasyenteng Pinoy ang walang kakayanang tustusan ng halaga ng gamutan para mapigil ang patuloy na pagtaas ng creatinine level o lason sa kanilang dugo, dulot ng kidney failure. Taon-taon ay nadadagdagan ng 10 hanggang 15% ang mga Pilipinong nakakaranas ng kidney failure condition mula sa tinatayang bilang na 130 katao sa bawat 1 milyong populasyon sa bansa. Ang mga pasyente naman na nakinabang sa kidney transplantation ay sinasabing nadadagdagan ng haba ng buhay mula 7 taon hanggang sa 20 taon. Sinasabing ang donasyong kidney mula sa buhay na donor ay maaring tumagal ng 12 hanggang 20 taon. At ang donasyong kidney mula sa taong binawian na ng buhay ay maaring tumagal ng 8 taon hanggang 12 taon. Sa kabilang dako, binigyang diin ni Dr. E na sa natural na paraan ng paggagamutan, the Healing Galing Way, ay maaring muling maibalik ang kalusugan ng nabubulok na kidneys at maaring maibalik sa normal ang creatinine level ng pasyenteng may kidney failure condition. Sa holistic approach ng gamutan, hindi kailangan gumastos ng malaki sa paraang natural, ayon kay Dr. E. Subalit, mangangailangan ito ng tiyaga at disiplina sa panig ng pasyente, gayon din ang suporta mula sa pamilya nito. Sa holistic approach ng natural healing, ay unang binibigyang pansin ni Dr. E at ng Healing Galing naturopathic practitioners ang pagbalanse sa sugar levels ng pasyente, lalo pat karaniwang mga diabetiko ang mga nakakaranas ng kidney condition. Dito ay ipinapayo ang low carbohydrate diet at zero carbohydrate diet naman kung may prutas na kasama ang kakainin ng pasyente o may anumang source ng tamis. Ang disiplina sa diet ng pasyente ay sinasabayan ng paggamit ng tugmang mga halamang gamot ng Healing Galing. Sinabi ni Dr. E na may 22 taon na ngayon mula noong 1994 nang kanyang matuklasan na may mga tugmang halamang gamot at hiyang na pagkain para sa bawat karamdaman upang mapanumbalik ang kalusugan ng pasyente. Ipinapayo ni Dr. E sa mga pasyente na halos ay nawawalan na ng pag-asang gumaling dahilan sa hindi makayanang gastos sa gamutan, na sa natural na paraan ay may pag-asang malunasan ang karamdaman nang hindi kailangan lubhang mahal ang magagastos kasabay ng wastong disiplina. Para po sa ating mga kapatid na gustong laging maging malusog ang kanilang kidneys at wala pa namang nararamdaman na problema sa kidneys, maganda po na araw-araw ay gawin natin ang kidney exercise. At ang ating pong kidney exercise ay kasama doon sa napapanood natin ng regular sa official website ng Healing Galing. Hanapin po ninyo ang www.healinggaling.ph, no? At nandoon po ang mga stretching exercises natin para sa internal organs para po magkaroon ng magandang distribution ng oxygen, no? Ang mga internal organs natin. Kasama po doon ang kidney exercise, alright? At ngayon po, kapiling ko dito sa ating healing mission ng ating mga naturopathic practitioners, kasama po natin si Ate Beth Cabate mula sa Healing Galing Quiapo. At si Ate Seri Binghoy naman po ang ating naturopathic practitioner mula sa Cabanatuan City. At mula po sa San Mateo Rizal, kasama natin si Kuya Maui Dizer. At habang inaasikaso po ng ating mga naturopathic practitioners ang ating mga panauhin dito sa studio, pumunta muna tayo dito sa ating katanungan o healing katanungan via Facebook. Mula po kay Dayan Mangutara, tinatanong niya, Dr. E, ano po ang dapat gamiting gamot kung may diabetes po at nagkakaproblema din sa kidneys? Kailangan ko na daw pong magpa-dialysis, sabi ng doktor. Maliban po sa dialysis, ano pa po ba ang ibang paraan? Dayan, alam mo sa naturopathy, the Healing Galing Way, holistic approach ang ating ginagamit sa paggagamutan, kaya nagiging successful, no, ang ating mga paraan ng gamutan. Unang-una,
aalisin yung mga pagkain na nagbibigay ng problema sa kidneys kaya nagpapatuloy ang pagkabulok nito. Sa mga outlets ng Healing Galing nationwide, may mga listahan tayo ng foods to avoid, no? Pumunta ka sa pinakamalapit na outlet ng Healing Galing at mababasa mo doon. Tuturuan ka rin nila ng hydrating diet, no, na malaking tulong para sa paglilinis ng system ng pasyente. Pero kung ang creatinine level mo ay sobrang mataas na, ipinapayo natin sa Healing Galing na mag-detox protocol diet muna for 1 day to 3 days hanggang bumaba ang creatinine level, tapos mag-shift ka na sa hydrating diet. At karaniwan na ay pinapayo natin para bumaba ang creatinine level ng pasyente ay ang pag-inom ng herbal serpentina tablet, no? Pero kung meron kang halaman na serpentina, pwede yun na gagawin mong regular na tsaa 3 times a day. Yung ating vitamin for the kidneys, no? Ito ay subok na natin sa maraming taon na naglilingkod ang Healing Galing at ito ay nagsisilbing pang-flushing din ng mga toxins sa system, lalo na yung mga bumubulok doon sa kidneys ng pasyente. Ito yung ating herbal rhizome pills na iinumin bago kumain 3 times a day, taken with warm water. At ipapaliwanag sa iyo ng ating naturopathic practitioner na kukonsultahin mo kung paano ang pag-inom nito, no? Malaking tulong din para sa nadadamage na kidneys ang pag-inom ng herbal vitamins B1, B6, B12 para i-repair yung mga maraming ugat sa kidneys na napinsala, no, ng karamdaman. At meron din tayong healing food tablet pagka ang pasyente ay mataas na ang creatinine level, maputla pa, manifestation na mababa ang immune system, yung regular na pagpapainom ng healing food tablets ay nakakatulong para bumilis ang pagtaas ng immune system ng pasyente para ang absorption, no, ng kanyang katawan sa mga gamot na iniinom ay magiging epektibo din, no? So, Dayan, kung gusto mong subukan ang Healing Galing, pumunta ka sa pinakamalapit na outlet namin sa inyong lugar, okay? Ngayon, meron po tayong hiling katanungan via Y-mail. Ito po ay galing naman kay Esther Panganiban ng Montalban, Rizal. Ang tanong niya, Dear Dr. E, ano po ang mabisang gamot sa kidney stones? Paano po matatanggal ito? At pwede po ba itong mauwi sa severe kidney condition? Naku, oo. Yung pong mga simpleng kidney stones kapag napabayaan, no? Kapag lumaki ng lumaki at napabayaan, yung kidneys po ay nasi-stretch ng todo to the point na kahit po tanggalin na yung mga bato na pumipinsala doon sa kidneys dahil po sa nabanat ng husto at hindi nakapag-function ng tama yung kidneys, ay maaari pong mauwi yan sa kidney failure condition, no? Na kailangan mo na magpa-transplant kung Western medicine po ang ating pupuntahan. Pero sa naturopathy, the Healing Galing way, matagal na po nating napatunayan na nare-revive ang kondisyon ng kidneys, nare-regenerate po ang mga pumalya na mga pyesa ng ating kidneys the holistic way. Kaya simulan mo na ang pagtatanggal sa iyong mga bato para hindi na umabot doon sa ganong kondisyon na lumalala, no? Number 1, dapat nating malaman ano po ba ang nagkukos para magkaroon ng mga deposito ng bato doon sa ating bato o sa ating kidneys. Ang mga kandidato po dyan sa ganyang karamdaman ay yung mga bihirang uminom ng tubig, no? Dahil ang tubig po ang pang-flushing ng ating mga impurity sa katawan, kasama na po yung sobrang alat, no? So, kung kulang kayo sa inom ng tubig na number 1 na panlinis sa ating system, tapos mahilig pa kayo sa mga pagkaing maaalat, tapos nagpipigil pa po kayo sa pag-ihi, kayo po ay kandidato sa pagkakaroon ng kidney stones, no? So, i-reverse natin sa paraang holistic ng Healing Galing. Iinom na ng maraming tubig, iiwasan na po ang maaalat na pagkain, at hindi na magpipigil sa pag-ihi. Kasama po yan sa holistic approach, ang pagbabagong buhay, no? Now, kasabay niyan, ang pinapayo po natin na natural, yung ating pong herbal calcutab na ipinapayo natin sa mga pasyenteng may kidney stones ay iniinom tuwing matatapos kumain 3 times a day. At tuturuan ka rin, kapatid, no, ng ating naturopathic practitioner sa inyong lugar kung paano ang tamang pag-inom ng herbal calcutab kasabay ng hydrating diet. Okay? Good luck at sana ay matanggal na ang mga problema mo sa kidneys, alright? Samantala mga kapatid, may mga healing halaman po na pwede nating i-consume everyday kung kayo po ay gustong tuloy-tuloy na mapanatiling malusog ang kidneys. Bukod po dun sa binanggit ko, no, na disiplina
sa pag-inom, sa pag-ihi, sa pagkain, di ba? Ang celery root or ugat po ng celery ay makakatulong. Kasama po yung mga buto nito, no? Ang kombinasyon po ng mga ugat at buto ng celery ay matagal na pong ginagamit, centuries na po na ginagamit po ito sa natural na paraan bilang natural diuretic. At bukod dyan, nakakatulong din po ang celery sa pag-eliminate ng mga toxins, no? Sa pamagitan po ng pagbibigay ng mas maraming output ng pag-ihi sa mga pasyente, lalo na po kung may kasabay na hydrating diet. Also, ang mga ugat po ng celery ay ikinukonsidera, matagal na po na ikinukonsider ito na nagsistimulate ng kidneys, no? Bilang parang tonic at nagtataglay po kasi ang celery ng potassium at sodium na nakakatulong sa malusog na kidneys. Samantala, ang isa pa pong halaman ay yung tinatawag natin na dandelion, no? Or dandelion. Yung ugat po nito ay maganda rin po na isama sa ating lulutuin, hugasan lang mabuti, or pwede pong gawing tsaa at may diuretic properties din po ito. Nagpapaihi din para ma-flush out ang mga impurities sa ating katawan. Ang isa pa po ay ang parsley, no? Na madalas ay isinasangkap sa pagluluto ng mga nanay. Makakatulong po ito sa pagbabawas ng build-up ng toxin sa ating kidneys at sa entire o kabuuan ng urinary tract ng tao. Kaya i-consume nyo po at piliin nyo po ang mga magkakapagpalusog sa kidney. Sabi nga, love your kidneys, kapatid. Magpapatuloy po ang Healing Galing sa TV. Kung kayo ay may hiling katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa healinggaling@ymail.com o mag-post sa Healing Galing official Facebook page. Maaari ring magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway, near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Healing Galing hotline number 0921-455-0355. Nais magpasalamat ng Healing Galing sa aming mga partners: June Encarnacion Salon, marketingcoach.net. Kung kayo po ay may Healing Galing katanungan o kwento ng kagalingan, magpadala ng inyong video sa healinggaling.videos@gmail.com at itatampok namin ang inyong tanong o kwento sa Healing Galing Video K. Kapag napili namin ang inyong video ay makakatanggap kayo ng regalo mula sa Healing Galing. Kaya magpadala na! Ang pangalan po ng ating recipe ay Love Your Kidney. Sabi ko kanina, love your kidneys. Ito naman love. Bakit love lang? Hindi love. Kasi labanos. Labanos po. Ayun. Love your health, kaya labanos pa more ang sinangkap ni Wellness Chef Tristan para sa ating kidneys. Magbabalik pa ang Healing Galing sa TV sa ilang sandali. Totoo po ba na may nauusog o nababati? May natural nga bang anting-anting laban sa usog o bati? Alamin sa special Halloween episode ng Healing Galing sa TV. Linggo, 7:00 ng umaga sa TV5.